Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 1, 2024. Unang araw nga po tayo ng Mayo at umiiral sa ating bansa itong ITCC o yung Intertropical Convergence Zone na posible nga po yan magdala ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng Visayas at ng Palawan. May mga chance rin ng pag-ulan sa western section ng Mindanao, pero asahan naman po natin sa parte ng Luzon ang matinding init at alinsangan ng panahon dahil posible nga pa rin tayong umabot hanggang 44 to 47 degrees Celsius, lalong-lalo na nga sa parte ng Metro Manila, Tugigaraw, dito po sa may parte ng Tarlac ay posible nga rin po tayo makaranas ng matinding init at alinsangan ng panahon hanggang sa may parte po yan ng Isabela. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, stable pa rin po yung posibleng sama ng panahon na ating minomonitor sa ating advanced weather forecast hanggang May 10. At meron din pong inilabas na bagong prediction naman ang global forecast system. Yan po ay makikita natin mamaya lamang. Sa kanya po, asahan natin dito sa ating rain map animation na may chance pa rin ng mga pag-ulan. Dito nga po sa nasabing lugar sa may Palawan, at dito nga po sa may parte ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, asahan natin makulimlim pa rin po ang kaulapan sa may parte ng Visayas, Palawan at western section ng Mindanao. May chance pa rin po yan ng pag-ulan. May chance na rin nga po ng biglaang pag-ulan sa may parte ng Ilocos region. At pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, ay makulimlim pa rin ang kaulapan ng Visayas. May pag-ulan pa rin po sa may Palawan at western section ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, posible nga po magkakaroon na ito nga po yung low pressure area outside PAR at pagdating nga po ng May 2, wala pa yung direct ng epekto sa ating bansa. At pagdating naman ng May 3, dito nga po nagkakaroon na ng kumpulan ng kaulapan at posibleng malusaw din po kagad yung low pressure area. Pero pagdating naman po ng May 4, ganun pa rin po, mainit at malinsangan pa rin po ang lagay ng panahon. At dito nga po nagkakaroon muli ng formation ng panibagong low pressure area. Pagdating naman po ng May 5, mainit at malinsangan pa rin po ang lagay ng ating panahon. At pagdating naman po ng May 6, dito na nga po muli magkakaroon ng panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 7, stable nga po, magkakaroon pa rin po tayo rito. Ito pa rin po yung low pressure area nating i-monitor. Nagkakaroon na nga ng magandang sirkulasyon. At pagdating naman po ng May 8, dito mapapansin naman po natin kumakapal nga yung kaulapan na nasa paligid nitong low pressure area at magkakaroon na rin po ng mga pag-ulan. Dito nga po sa may parte ng Luzon, makakaranas na rin po ng mga biglaang pag-ulan ng taga Luzon. At pagdating naman po ng May 9, dito nga po as low pressure area, tumaas nga po ang chance nito maging tropical depression or mahinang bagyo. Habang nasa labas pa lamang po yan ng ating Philippine Area of Responsibility at magkakaroon nga po ng pag-ulan ng halos sa buong Luzon hanggang Mindoro provinces pagdating po yan ng May 9. Pagdating naman po ng May 10, dito po gagalaw na nga po ng bahagya itong nasabing posibleng sama ng panahon at ito'y aangat nga po sa eastern section ng Caraga pero nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility at magkakaroon nga po pa rin ng tuloy-tuloy na pagulan ang parte naman po pa rin yan ng Luzon. Ito naman po yung sa Global Forecast System na Advanced Weather Forecast. Dito nga po mapapansin natin na yung formation o yung paggalaw ng low pressure area, dito po sa Global Forecast System, makikita nga po natin yung dahan-dahan na formation nung sama ng panahon. At dito nga po, pagdating ng May 6, makikita na natin, ito po yung magandang formation to. Gumaganda yung formation ng low pressure area. At pagdating naman ng May 7, dito nga po, posible na siya maging isang bagyo nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
At pagdating naman po ng May 8, no, as bilang isang bagyo, no, ito po ay nasa eastern section ng Caraga pero nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero pagdating naman po ng May 9, ito nga po ay umaangat pa ng bahagya. Patungo nga po yan dito naman sa eastern section ng Surigao. At pagdating naman po ng May 10, bilang isang bagyo po yan, ito po ay posibleng nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito nga po, pagdating naman ng May 10 ng alas 2 ng hapon, ay nasa eastern section na po yan ng Visayas. Ito po mapapansin nyo ito pong advanced forecast na to ay galing naman po yan sa ating sa ating global forecast system. Pero yung sa European Center naman po, no, ay ang pinaka-stable pa naman po niyan hanggang May 10 ay andito pa rin po yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit ko nga po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung posibilidad na senaryo nitong posibleng sama ng panahon o kung tayo ba ay magkakaroon na ng unang bagyo ngayong taong 2024. God bless po sa ating lahat.